Sa halagang 50 pesos na entrance, may enjoy mo na ang ganitong tanawin. Sa mga nais magpunta dito, kapag nasa Cebu City tayo, just take a bus papuntang Cebu South Bus Terminal at hanapin ang biyaheng pauslob at sabihin lang sa driver, pakibaba na lang po sa Tumalog Falls. Along the highway lang ito, kaya hindi tayo maliligaw. Sa bungad, may habal-habal tayong masasakyan. 100 pesos pa ang pamasahe. Back and forth na ito. Paalala lang, wala pong pagkain at inumin sa baba. Kaya dito pa lang, pwede na kayo bumili sa may tindahan. Kung gusto niyo namang pagurin ang inyong sarili, ay di umpisahan niyo na maglakad ng pababa. Hindi naman ganon kalayuan, pero paniguradong hihingalin ka. Kasi ganito ang inyong makikita kapag kayo ay bumaba. Sa kultura, tradisyon, maging sa lingwahe ay Sa entrance pa lang, makikita nyo na ang falls. At dito, magbabayad tayo ng 50 pesos ang entrance. Kasama na dito ang environmental fee. O di ba? Mura at sulit. Kung ganito namang kaganda ang ating makikita. Isang nakakamanghang falls na ito ay Tumalog Falls na may habang 100 feet. Hindi man kalaliman, kahit malaasul ang kulay ng tubig, isang natural naman ang paligid na puno ng halaman at puno. Ingat lang tayo sa ating madadaanan dahil madulas ito. Grabe, wala akong masabi. Sa sobrang ganda, mala encantadya ang dating. Sa formation ng rocks, sa mga tubig na tumatalon, grabe. Ang ganda, di ba? Super linaw. Pero alam nyo ba guys, napakababaw lang ang tubig dito. Hanggang baywang lang. Kaya perfect na perfect ito sa mga chikiting. Pero ingat-ingat lang tayo dito kasi madulas yung ating madadaanan at maaapakan. Sa paligid naman, puno ito ng mga puno, halaman, bamboo, at ito nga may dumadaloy ng mga tubig pababa. Pwede ka rin dyan umupo at magpicture. Perfect na perfect ito sa mga pictorial. At ito lang ang nakakamangha dahil yung bato ay nagkulay green. Yun ay mga lumot, natatabunan o natatakpan ng lumot. Pero yung ano ng tubig, grabe. Wala akong iba talaga masasabi kundi napakaganda ng ginawa ng Diyos. At ito yung kauna-unahan kong pagdating dito o pagpunta ko dito sa uslob nito sa Tumalog Falls. Ang ganda pala, hindi lang pala sa picture. At may mga bamboo tayo nakikita dito sa paligid. At yun nga, hindi talaga maalis sa aking mga mata yung aking nakikita. Mula baba hanggang pataas, iniisip ko na, paano kaya ito nagawa ng Panginoon? No? So super ganda, malamig, kahit yung hangin, malamig din. So kapag nandito kayo, so sulitin nyo na. Kahit medyo may kalayuan sa syudad, pero pag nandito naman kayo, tanggal ang stress nyo, tanggal yung pagod nyo kapag nandito kayo sa lugar na ito. At hindi lang yan, at hindi lang ito ang makikita natin. Pwede tayong bumaba o magpahangin o mag-chill-chill lang. Pagbaba natin dyan, mayroon pa rin tubig o mayroong pools na pwede natin paliguan. So, sinubukan kong bumaba. At yan nga, nag-picture-picture kami ng aking kasama. At napansin ko nga, madulas yung mga bato. Ingat-ingat lang tayo. Lalong-lalo sa ating mga chikiting. So, itong napapansin na tubig, ganyan na talaga ang kulay. Hindi ko na binago. May pagkakulay green or asul ba ano nito. Sinubukan ko nga dito. Tumawid ako sa kabila. Kasi iniisip ko nung una talaga, iniisip ko malalim to. Hindi ko man lang pinansin o hindi ko man lang sinubukan munang bumaba bago ako mag-dive. So sinubukan ko talaga mag-dive kasi naisip ko nga ay malalim. Pag-dive ko, ang babaw lang pala hanggang baywang lang.
sumuntik pa ako talaga madisgrasya. Kaya wag nyo nang uulitin yung ginawa ko. Dapat talaga alamin nyo muna bago kayo mag-dive kasi napakadelikado. Mabuti nga lang, medyo nauna yung paa ko, hindi yung ulo. Kaya dubling ingat lang. So dito, sinubukan ko na rin sa baba kasi medyo malamig na talaga ang pakiramdam ko noon. Doon ako sa tinatalunan ko. At maraming nagdatingan ng mga kababayan natin. Maraming mga foreigners din dito na sumubok pumunta rito. At kami naman, dahil kami ang nauna, talagang wala pa halos tao nandito. Ayun, sinubukan ko rin dito magpaano ng tubig sa likod kasi ang sarap lang sa pakiramdam na yun, matatamaan yung likod mo para kang minamassage. At nagdatingan naman yung iba, yung mga foreigners, yung mga local, nandito na rin. At kami naman, pinagbigyan namin sila para makapag-pictures talaga ng maayos. Kaya pinagbigyan namin. At dito sa baba, meron din pala silang tilapia. Pwede natin ilublob yung ating mga paa para kagatin at nakakakiliti lang habang kinakagat ng tilapia yung ating mga paa. Parang nililinis yung ating paa. Pero talagang sinubukan ko. Yung una parang may takot ako kasi baka nga kagatin ng mas malaki o hindi natin alam kung anong meron dito. Nung nasubukan ko na, nakakakiliti din at nakakaaliw din. Kasi habang tumatagal, yung mga isda ay palapit ng palapit sa ating mga paa. At meron pala dito, hindi ko lang alam kung makakain to o hinahayaan lang nila talaga o sinadya talaga nilang lagyan ng tilapia itong tubig na to. Pwede ka naman dyan maglublob, pwede ka naman maligo dyan, ay malinis din naman kasi overflowing. At meron nga tayong nakatabi na foreigner, na-enjoy din niya yung paligid, yung kabundukan, yung puno, yung huni ng ibon. At yan, kami din ay nagpapainit na lang din ng likod kasi sobrang lamig na talaga. So, dito namin naisipan magpahinga o umupo at napansin nga namin itong may isda pala dito sa ilalim na to. At habang hinihintay namin ang iba pang mga dumadayo dito, naisipan ko lang talaga hindi ako nagkamali sa pagbisita dito sa Oslob. Kasi ito yung falls na hinahanap ko at marami pang falls na ating pupuntahan. At dito nga ako naaliw dahil hindi ko sukat akalain na mapadpad kami dito. Dahil wala kaming plano, ang plano lang talaga namin is Butangting o yung dagat. Kaso lang, ginabi na kami at tulog muna kami dito sa lugar na to at naisipan namin dumayo na lang dito. Yun nga lang, wala talagang pagkain. Merong cottage, magbabayad ka rin, 500. Pero walang pagkain, yun lang ang meron dito na kumbaga pwede pa natin i-suggest sa kanila kung sana naman. Pero iwas na lang din para hindi magkaroon ng basura dito sa lugar na to. Kasi importante yan, walang basurang maiwan kasi alam mo naman, marami tayong mga kababayan na burara din talaga pagdating sa ganitong lugar. Basta na lang iiwan yung mga pagkain pagkatapos nila magsaya, pagkatapos nilang pumunta sa isang lugar. Kaya okay na rin din ganito. So magdala na lang kayo ng pagkain kasi wala namang bawal din na magdala tayo ng pagkain at doon tayo kakain sa mas malapit. Pero sana naman sa mga dumadayo, sana naman sa ating mga kababayan o local man yan o foreigner, sana naman bitbitin nyo rin yung inyong mga basura para mapanatili natin yung ganda, mapanatili natin yung linis sa paligid na ating pinupuntahan. Kunting ano na lang, konsiderasyon na lang, common sense na lang na sana bitbitin natin kung ano man yung ating iniiwan ng mga basura at ilagay natin sa tamang basurahan. At dito nga, kapag tinitingnan mo ito, napaka-perfect ginawa ng Panginoon. Di ba? Sana ma-maintain ito ng lokal na pamahalaan dito sa Oslob, itong ganda ng kanilang tourist spot. At kahit papaano, sa mga darating ng mga new generations ay makikita pa rin nila at maranasan pa rin nila maligo dito sa Malapalaiso Malaparaiso na lugar. At para kang nasa Encantadia at ikaw yung hari at ako naman yung reyna. Ay, baliktad pala. Ikaw yung reyna at ako ang hari. Di ba? Ang ganda lang talaga. Kung dito lang kayo sa mismong spot, masasabi mo talaga sulit ang inyong biyahe, sulit ang inyong pagod, sulit yung pagpunta nyo rito sa lugar na ito. Kaya i-recommend ko ito sa inyo
Oslob. Ayan, pagdating sa Oslob, marami pa tayong mapuntahang lugar. Mga dagat, pagkain, kanilang isla, o kanilang butanting. Ang butanting kasi, dapat pala alas 4 na madaling araw, alas 5 na madaling araw, ay nandoon ka na sa spot para ma-briefing, mabigyan kayo ng slots. Kasi pagdating ng 6 to 7, wala na palang ganun. So, sana kung puntahan nyo itong lugar na to, huwag nyo kalimutan dayuhin ang lugar na ito dahil napakaganda sa lugar na ito. Kaya enjoy lang tayo sa ating paglalakbay, sa ating pagdiscovery o paghahanap pa ng iba pang falls sa Pilipinas. At kung meron kayong i-recommend, please mag-comment lang kayo kasi pupuntahan natin. Kung meron kayong i-suggest na lugar, mag-comment lang kayo. At please follow and subscribe my YouTube channel na Padajon Vlog. At mag-comment lang kayo kung saan na nakarating ang ating video na ito. Maraming salamat. See you on the next vlog, mga Kapadajon Vlogs. Thank you very much sa inyong suporta. Sana marating na natin, makuha na natin ang 4,000 hours. Tulungan niyo ako guys. Maraming salamat. Bye-bye! Lahat na ba'y sa kultura, tradisyon, maging sa lingwahe